Welcome to Donmar TV News Channel. Mga supporters ni Leni Robredo sa Australia, mga ang kakapal ng mukha. Alam nyo ba kung bakit? Itong si Bongbong Marcos, pagkatapos ng kanyang nakakapagod na rally ng halos how many months na nagrarally siya na medyo yung talagang he needs vacation, di ba? Nagbabakasyon itong si Bongbong Marcos sa Australia, nagpapahinga dahil sa nakakapagod na rally. Ito namang mga supporters ni Leni Robredo ay ang sabi, hindi raw welcome itong si Bongbong Marcos sa Australia. So panoorin natin itong balitang ito at mag-comment down below kung ano ang masasabi nyo dito. Okay? Pero bago ko i-play ang video, mag-like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters, mga friends and families natin at sa taong bayan. Okay? Para malaman nila itong mga galawan ng supporters ni Leni Robredo na mga ang kakapal ng mga mukha. Okay? Kayo nang humusga, guys. Okay? So i-play natin itong video. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Nagpapahinga sa abroad si incoming President Bongbong Marcos at ang buong pamilya nito matapos ang nakakapagod ngunit matagumpay na pangangampanya nitong nagdaang eleksyon. Ngunit ang ilan sa ating mga kababayan doon ay hindi nga ba masaya para sa kanila? Well, pakinggan natin ang live report ni MJ Mondiar Live. MJ, magandang gabi. Yan nga ay napag-usapan sa naganap na press conference ng kampo ni incoming President Bongbong Marcos ngayong araw. Andito pa kayo sa wala. Siya na pong araw ang binuno ng mga kumandidato sa national elections sa nagdaang campaign period. At sa haba at nakakapagod na mga ganap tuwing kampanya, normal lamang para sa mga sumali dito, talo man o panalo, na magpahinga. Ngayong araw, kinumpirma ng kampo ni presumptive President Bongbong Marcos na sila'y nasa Australia. It's more of a private trip, a private visit for a much-needed rest and vacation of President-elect Bongbong. And I think he will just want to enjoy his the remaining few days before he assumes officially his office as the President of the Republic. And pinipilit na lang niyang i-enjoy momentarily yung kanyang pagiging citizen Bongbong. At habang nandoon sa Australia ay nakausap raw sa telepono ngayong araw ni BBM si Australian Prime Minister Scott Morrison. He affirmed yung kanilang gobyerno patuloy na mainit at close interaction at pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at pagbati na rin sa malinaw at malinis na tagumpay ni President-elect Bongbong. Ngunit hindi lahat ng mga Pinoy sa Australia ay masaya na nandoon si BBM. Ngayong araw, nagsagawa ng demonstrasyon ang anak bayan Melbourne bilang pagkundina sa presensya doon ng incoming president. Inamin rin ng anak bayan na kasama nila ang kakampings, mga supporter ni VP Leni Robredo sa protesta. So ito palang mga anak bayan, supporter ito ni Leni Robredo. Okay? Anak bayan, alam naman natin na mga kaliwayan, di ba? So ito yung mga nagrarally doon na hindi raw welcome si Bongbong Marcos sa Australia. Ang mga kakapal ng mukha at nakakahiya. 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 Bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ugali ng Pilipino hiyain at pahiyain ang kapwa niya Pilipino sa isang bansa na hindi naman Pilipinas. Likas na sa mga miyembro ng anak bayan Melbourne ang pagwewelga. Vocal supporter din sila ng Robredo Pangilinan Tandem, ang mga tinalo ng unity team ni na BBM at incoming Vice President Sara Duterte. I think the best authority or person to say whether he is welcome or not are the Australian government, not fellow Filipinos. Sa akin naman guys, no, ang komentaryo ko dito, si BBM pumunta sa Australia para na mahinga, nagbakasyon dahil nakakapagod yung kanyang ginagawa last 2 months ago, di ba?
Hindi naman niya pinuntahan ang mga taong bayan dyan sa Australia. Okay? Ba't naman sila magwiwilga? Walang modo. Mga kakapal ng mukha. Nagpapahinga yung tao, ginanon ninyo. Leni Robredo, wala ka talagang ginawa dito sa mga supporters mo. Ha? Masasabi ko talaga, ito talagang si Leni Robredo, hindi nakapagbigay payo sa kanyang mga supporters. Na nandoon lang dahil punong-puno ng puot at pait ang puso. Bago naman umalis ng Pilipinas, Yung anak bayan party list na yan, di ba? Hindi ko yan binoto yung sila kasi alam naman yung mga ugali ng mga anak bayan na yan Puro naman yan mga pambatikos sa gobyerno. Lahat na lang binabatikos nila. ay nakausap ni BBM sina Benny Laguesma at Susan Toots Ople. Si Laguesma na dating labor chief ng era presidency ay inalok na maging labor secretary, habang ang Filipino worker advocate na si Ople ay inalok para pamunuan ang Department of Migrant Workers. Kyle, sa issue naman ng petisyon o ng Supreme Court petition na naglalayong ngang kansilahin ang panalo ni incoming President Bongbong Marcos, sinabi ni Attorney Rodriguez na hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo, pero nauna na raw ito na pagpasyahan sa Commission on Elections at ang Comelec Ambank ay unanimous sa pagbasura. Ito namang mga pinklawa na ito. Pagkatapos ng kanilang reklamo na ibinasura ng 3 kaso ni BBM sa kanilang disqualification case, nagsampa na naman ng ibang kaso. Wala talagang magawa itong mga hindi maka-accept ng pagkatalo. Sa nasabing reklamo, para sa Pilipinas kung mahal, balik sa'yo. So ayan guys, ang masasabi ko lang hindi nila matatanggap na talo itong si Bongbong Marcos. Lahat na lang mga galaw ni Bongbong Marcos para sa kanila mali. Okay? Obvious na insecure talaga itong mga taong ito. Walang respeto sa 31 million who voted Bongbong Marcos. Nakakahiya yung mga akbayan dyan sa Australia. Nakakahiya. Nakakahiya talaga kayo. No? Kayo lang ang nagpahiya ng Pilipinas dyan sa Australia. Dapat sa inyo, pabalik dito sa Pilipinas. You do not deserve there. Grabe. Walang ginagawa yung tao. Naawa na ako dito kay Bongbong Marcos Naawa talaga ako sa kanya. Hindi nga kayo pinatulan ng yung mga banat Kung hindi nyo ma-accept, huwag mo nang mag-judge. Hindi pa siya nakaupo. Mag-judge kayo kung nakaupo na yung tao. Okay? O baka naman sabihin ninyo na maging bias itong SMNI. Hindi naman. Ano lang ang SMNI nagbabalita lang itong SMNI sa kung anong nangyari dyan. Yung Prime Minister ng Australia, welcome naman si Bongbong Marcos. Ba't nyo guguluhin itong si Bongbong Marcos na namahinga yung tao? Kawawa naman. He is giving time to his family because how many days na lang hindi na siya normal na citizen sa Pilipinas. Magiging presidente na siya. So, in-enjoy niya muna yung time sa kanyang pamilya kasi by the time na magiging presidente siya, sobrang busy na nitong taong ito. Yun lang, pagbigyan mo naman yan kahit ilang days. Grabe kayo. Ang mablame ko dito, alam nyo kung bakit? Alam ba kung sino? Itong si Leni Robredo. Hindi man lang nyo pinayuhan na to stop na yung mga rally-rally nyo. Para na kayong mga alam nyo na anong mga galawan ng ganyan. Ano ba yung mga galawan ng ganyan? Yung mga akbayan, mga Gabriela, yung mga ganun. Puros na lang kayo batiko sa gobyerno. Kapag itong si Bongbong Marcos will fail his governance
Tayong lahat Pilipino ang apektado. Oh, wala kayong care. Grabe kayo. Dapat sa inyo talagang wala na yung 31 million, hindi wala nang respeto sa inyo. No? Wala na talagang respeto. Ang sa batas nakasaad kung sino yung majority na merong vote, re-respetuhin. Let's follow the rules. Kung wala tayong rules sa Pilipinas, pagulo itong bayan na ito. You don't know how to follow rules. Useless yung mga rules, batas na ginawa natin sa Pilipinas na hindi natin susundin. Okay? So, yun lang, mga inggit yan. So guys, help. Please like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters, friends and families natin at sa lahat ng taong bayan para malaman nila na itong akbayan na ito ay nagdulot ng kaguluhan dito sa Pilipinas, na nagdulot ng kahihiyan sa Pilipinas dyan sa Australia. Okay? Mag-subscribe na rin sa channel ko, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko na kagaya nito na ipagtatanggol natin itong si Bongbong Marcos. Okay? Hanggang dito na lang itong video na to. Bantayan natin itong mga galawan. Mahalin natin yung mga galawan ng mga kalaban ni Bongbong Marcos. Bantayan natin yan. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. See you in my next video. God bless everyone.